Magandang araw, Pilipinas. Welcome to TikTok with Aster. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na edisyon ang inyong matutunghayan dahil special na couple ang ating makakapanayam. Mga kaibigan, to be honest, I am so privileged to have them for the very first time dito sa aking programa. Former Senator Bongbong Marcos and his lovely wife, Attorney Luis Lisa Araneta Marcos. Magandang hapon po, magandang araw sa inyong dalawa. Alam mo, ngayon pa lang, ako yung kinakabahan eh. Kinakabahan po ako dahil this is the very first time na nagpaunla kayong mag-asawa. Overexpose ako, si Lisa. Ay, yun na nga po eh, first time na lumabas kayo as a couple. As a couple. How does it feel? Nervous. Actually, No, we've done a few, but pero very few. Very rare. Siguro pangalawa, pangatlo. Pangatlo. Napaka-privilege ko naman po. Malaking honor po sa akin. Maraming salamat. Thank you so much ngayon pa lang. Thank you for having Okay. us. Paano kayo nagkakilala? Doon muna tayo Sa magsisimula. New York, nakatira kami sa yung family ko, nakatira sa Hawaii. Nag-exile eh. Yun ang panahon ng exile at hindi pa nag-start pala yung trial ng mother ko sa New York. So, naglipatan kami lahat. Eh, by that time, wala na yung father ko eh. So, sa balutan kami actually, yung kami lahat pumunta sa New York. Nagkataon, yung isang abogado ng father ko, yung abogado namin, actually, kaklase niya at kaibigan na kaibigan niya. In Ateneo. Oo, sa Ateneo. The better school. Nakapunta. So, minsan, magkasama kami, nag-dinner kami. Pinuntahan, sabi niya, pakilala kita sa kaibigan ko. So, sinugod namin sa apartment niya sa New York. Mga 11 o'clock ng gabi na yun. Uninvited. Ayun, doon kami nagkakilala. Tapos, once in a while, nung nasa court kami, may appearance din siya bilang abogado. So, bibisita siya doon sa amin. Doon nag-start. At that time, ba estudyante pa kayo? No, I was a working lawyer. I worked in New York for 6 years. 6 years Wow. almost. Okay. So, that was it. Was it love at first sight? No. Ganun ka agad ang reaction, no? Hindi mo masasabing ganun. Weird na eh. Kaya yung pamilya ko kasi is the other side, di ba? Yes, I know. Yellow side. Yes, So, medyo ano. Pero hindi, that never really entered into it. It's just that ang gulo-gulo kasi ng buhay namin noon eh. Kung saan kami palipat-lipat, di mo tumatagal sa isang lugar. Hindi mo masasabi yung regular na magdi-dinner, magdi-date, mag-gabong ng sine. Walang ganun. Yeah, actually, which is good kasi yung foundation namin, kaibigan, di ba? Hindi yung love at first sight, tapos mag-aaway, tapos Naging pati kaibigan na naman muna natin. away. Hindi ganun eh. For Naging 3 kaibigan, tapos nag-aaway na kagad. Siga ito eh. Anong una niyong impression sa kanya? Hindi yata maganda. Siyempre naman, kabila akong di ba, parang sino to? On the other fence. The other fence. So, Uh-huh. siyempre, it wasn't love at first sight. Let me put it that way. But, when you get to know him, how can you not fall in love naman, di ba? Ang bait-bait ni Bong. I told myself, for someone so intelligent, napakabait niya. Kasi siyempre, at the time, 86, isipin mo, yung mga sungay, yung mga ganyan-ganyan. Like, when you're here, it's like, wow. But when you're abroad, it doesn't. So then, little by little, we got to know each other. Then we became friends. Yeah. Then he Yeah. fell in love with me. Gaano katagal ang courtship bago naging kayo? Ang hirap sabihin na hindi. Parang we met in Walang 1989. ganun eh. We got married 93. We're together already because I remember we were planning my return to the Philippines together. We were planning it together, remember, from Singapore and etc. Pero wala nga ganun eh. Wala nga hindi traditional yun na nga yung aakit ka ng ligaw, Yes. bibisitahin mo, magdadala ka ng ice cream para sa magulang. Flowers. Flowers. Well, Yeah. may mga ganun, pero hindi yung tatawagan mo, pwede ka ba, can you come out, you want to have dinner, and a movie, go have watch dinner. I think the best the gift he gave, yung alam ko na may crush na sa or was tapa.
Di ba? Oh my Tapa, gosh. yung tapa from ano. Beef tapa? Sabi ko, Kasi, syempre nasa New York ako ng pagkain na ako gumawa nun. Ikaw gumawa? Kasi, yun ang, okay. Tapos yung salt from, where was that? San Andres San Market. Andres, sabi pa niya Kasi yung San Andres Market, paborito ko yung tapa doon. So, hindi pwede, alam mo sa Amerika, hindi naman pwede magpasok ng karne. So, tinawagan ko yung suki ko. Sabi ko, pwede mo yung asin lang, yung pang tapa na asin na ginagawa na yung halo ninyo. So, gumagawa ako ng tapa para may tapa ako na masarap. Yun ang regalo ko sa So kayo ang gumawa na Madali lang naman yun basta aasinan mo lang ng konti. Tapos So in other words, parang na-inlove kayo sa kanya dahil sa tapa. dahil sa tapa. Parang ganyan. Biruin Cheap mo. ko, no? Grabe. Biruin mo. Ano? Cheap ka lang pala. Tapa lang. Tapa lang. Anong mga katangian ni Senator Bongbong ang nagustuhan niyo? Ang mabait talaga. What you see is what you get. Walang, at saka hindi maere. Sa lahat ng ayaw ko yung mga maereng tao eh. Siya hindi, mabait siya. For someone so intelligent na nga, napakabait. Bakit? Napakabait. Pagka matalino ka, kailangan mayabang ka. Siyempre, mayabang ako. Kayo po, anong nagustuhan niyo sa kanya? Diretso siyang kausap. At saka, ganun din. What you see is what you get. Hindi nag-ano ito. Hindi siya nagkukunwari. Hindi nag-ano. Saka, syempre, madaling kausap. Marami kaming kahit na ano, napapag-usapan namin. It's quite rare to find somebody you can talk to about any subject. Pero at that time, except politics. She doesn't like it. Hindi kami mag-agree. Okay. Yes. You were on the other fence, di ba? Sabi niyo nga. Imagine, 32 na ako. I had to hide going out with him. 32 na ha. Buti kami nag-propose at that age. Because Oh. ayaw ng family niyo. Hindi naman, just syempre political, di ba? Yes. But when they got to know him, o ngayon, favorite son-in-law. Kasi luto ng luto. Yung pala ang weakness niyo. Kasi wala Swerte kami. din namin yung yaya namin, Ilocana. So, nung ayaw ng mga kapatid ko, talagang ni-lecture niya. Sabi niya, kilala ko yan, mabait, may kakampi ako dun sa loob. Di quiet lahat sila. And it worked out. Diba? When did the proposal happen? When? That was in 91? No, later because congressman na ako eh. I remember, hinabol-habol pa kita sa Hong Kong eh. Yeah. Oh. Nag-hard to get to sa Hong Oh, Kong. di ba? Oo. Meron pang Basta gano'n. Umalis. Hinabol ko sila sa Hong Kong. Nandun din yung kanyang family. So namanhikan muna ako. Pinuntahan ko yung parents niya. Ito, buddy ko yung tatay niya eh. Friends na magkaibigan kami eh. Bago pa nito. Hindi ko makalimutan. Andito ako. I'm here. Because, fallen in love with your daughter. Yung father na nakatingin sa akin, tawa ng tawa. Kasi parang hindi kami nag-uusap ng ganun. So that was it. But that was already in 92. 92 ba? I think so. I was already congressman, di ba? Yeah. I was Then we already- got married 93. 93. And then, titira mo yung Yung relationship date namin, nung hindi wedding nakaka... Kailan yung wedding niyo nangyari? April 17? Yeah, April 17. 1993. Tapos yung nakakatawa pa, parang nagtakas kami, di ba? 21 guests lang kami sa wedding namin. Pagbalik namin, nagbisita yung biyanan ko sa amin. Tapos sabi niya, you No, know we what? went to see her. We went to see her, and then we cooked lunch for her. So we went to her. because After, siyempre, ganyan. ano, When we saw her after the wedding, sabi niya, alam mo, yung April 17th, that's the day nagpakasal din kami ni Civil. Ferdinand. yung civil. Sabi ko, Parang imagine the coincidence, di ba? Hindi ko nga naalala eh. Because when she told me, nagulat na ako. Tama. I remember April 17. Tapos yung birthday Pero ko, hindi talaga namin tinatapat doon. It just so happened. yes, that's where it birthday was. ko, August 21. Parang, Yung nga, no? Parang Diba? may mga meaning yung mga dates na napipili nyo. Lutong mga ko na yung proposal na yon kasi nag-usap na kami. Okay. Kailangan, sabi ko, ako pa yung namimilit. Sabi ko, I have to talk to your, hindi naman you have to do this properly. Di ba, magpipirmiso ka sa magulang para mag-propose. Ganun ang proper procedure. I Yun, think I was pagkaalam ko. 34 na yata. Sabi niya, I was old na. nandun yung magulang niya, her parents and some of her siblings were in Hong Kong. So, punta naman ako ng Hong Kong. Yun, kinausap ko.
linasing ko muna yung father niya. Yeah. Kaya pinagtatawanan I ako lahat na. remember that. Pinainom ko na mabuti para medyo relax. Even my mom, hindi nag-inom Yeah. nanay ko. Pinalasing mo. Then hindi naman lasing ko sa pinainom ko mabuti para relax sila. And then after that, pinuntahan ko siya. Nandun din siya sa, we were all in the same hotel, siyempre. Tapos nag-kneel, di ba? Siyempre, umiyak ako, nakinig. So yung traditional na Yeah, proposal pa rin pala ang of course. nangyari. Oo, naman. Oo, alam. Like what you said, ang gulo-gulo ng buhay nyo before, paano nyo naipasok itong gusto mo nang mag-asawa at nakita nyo na inyong hinahanap na babae para sa inyo? Parang basta yung pakiramdam mo, panahon na, it's time. At saka, late na, 36 na ako nung nag-asawa ako. So sabi ko 36, medyo late. At saka naalala ko, kasi si father ko 36 din nag-asawa. Sabi ko, laki masyado nung agwat. Sabi ko, pag panahon ko na mag-asawa, hindi ko antayin ng hanggang 36. Sa takbo ng panahon, umabot din ako sa 36. So sabi ko, pinangako ko sa sarili ko, hindi ko lalampas ng 36. So, at saka, iba yung may pakiramdam ka na, parang pakiramdam mo, ready ka na Hindi pag ako, I never felt like when I was in my 20s that I felt ready to be married. Tapos nakilala ko siya. Sabi ko, hindi naman yung dating pag-girlfriend lang, pag ganun-ganun lang, medyo mas malalim at mas matibay yung relasyon namin. So, sabi ko, sige, pwede na siguro ito. Pwede na siguro. You should be so lucky. Kayo, kailan nyo naisip na si Sir Bongbong na ang taong hinahanap Kasi nyo? hindi ganun yung love Patay na life patay namin. kagad sa akin yan. Patay na patay kagad sa akin yan. Nakilala na ako. Patay na sa akin. Bigat ng crush sa akin. Kapal na mukha. Di, wala kasi, as in talagang kaibigan lang talaga kami. For siguro 2 years in New York during the trial. Kasi nga, ibang pero Yeah, from 1989, you met in 1999. till 91, we were really good friends. And may barkada kami So, syempre, lahat ng style niya, alam niya, pag gaganon si Bong, alam ko, lumalandi na sa babae. Di, syempre, di ba? Lahat magkaibigan kami. You'll tell me who is dating, I'll tell you who is Nagulat ako, ang dating. dami niyang kaibigan, So, na kaibigan ko rin. Common Nung friends. nakilala ko siya, ayun. So, nabuking ko na I lahat know nun. so and so. Sige, no, I talked to the so and so. Sabi ko, you know these people? Yeah. Parang pare-pareho halos yung kaibigan namin. So, it was very, barkada muna barkada talaga ang nangyari. So, walang love at first sight with the family. Lahat ng mga Pinoy na kaibigan niya sa New York, kaibigan ko din yung nakatira doon. Nagtatrabaho na doon sa New York. Siyempre, mga Pinoy nagsasama-sama yan. Yung apartment ko parang clubhouse yan. Lahat ng, di ba, everybody that needed a place to stay or that was hungry or in between, dyan sila titira. So, yan. So ako naman, abuse. Abuse your hospitality. Sir, if you don't mind, pang ilang girlfriend nyo na si Ma'am Lisa? Ay, Wow. number one. Honey, your kids will watch this. Hindi na counted yung mga iba. First girlfriend. Mapapanood nila to. First girlfriend. Naniniwala kayo? Of course not. Yan mo na. Kilig pa rin ako. Since his family is, alam nyo naman natin na nasa politika, meron din kayong actually background, yung great-great-grandfather nyo, di ba? Super great. Super na. But anyway, at nasa magkabilang fence, kayo, at that time, paano nyo na-unite ang inyong pamilya? Iba yung pinag-uusapan is about political this, ganyan-ganyan. Pero iba na pagka nakilala mo yung tao You judge the person, fairness naman sa nila. Kahit na meron silang political leaning na iba, they judged me as I was, as a person, as the person that I am. Nakikita ka naman kung anong pagkatao mo So siguro,
nabola ko sila na disente ako. At saka we don't talk politics naman pag di ba? That was the Yeah, talaga. Kaya we mabilis try siya to- nakapasok yeah. sa pamilya Pero niyo. kainitan ng politika Yun na nga yun na nga Post Grabe. 86 pa lang yun Grabe. Pero That was the ganun. Pero it's a good thing it happened in New York. Kasi if it happened Maybe. here, talagang ang daming magaganon, di ba? We'd never have been able to go out. At magpi-play up ng gusto kong nandito kayo sa Pilipino, di Alam mo, ba? now that you mention it, that's Huh? correct. If it happens here, if it didn't happen in New York, would have happened. Especially me, I'm very private. Ayoko yung sa limelight. So imagine dito, picture Why taking. did you- Oh did you- my God, Did you Bradford pick the wrong I husband? know. Your husband is a celebrity. Aminin niyo man yan sa hindi, he is. So, Ngayon today, celebrity din ako. you are too, ma'am. You are too, ma'am. Yun na nga, when you married him, naging celebrity na rin kayo, di ba? Without you wanting it. Anong adjustment ang kailangan niyong gawin? Kasi I don't really go out. Like I don't, it's my second time to appear in a show or I don't really give interviews sa magazines. I mean, I can count I think also early on, nag-decide kami na siya yung politician, siya yung star, siya yung ako backup dancer lang, ganyan. Okay lang naman yun sa akin. You're very, very supportive sa husband niyo, and yet, hindi kayo yung, sorry to say this word, epal, or hindi kayo pumapapel. Ayan, hindi ako Diba? Never nga po eh. At Yung saka pagiging dapat ganun simple lang naman nyo. Hindi naman ako politician. Ba't ako makikisaw-saw dyan, di ba? At saka, magaling naman But there are a lot of politician wives na talagang mas kita, mas vocal, mas transparent. But in your case, bakit hindi? Bakit nga, you are an Araneta before you Unang-una, married him. I'm It's not in her It's nature. not in my nature. Like, if I meet a mayor, I'll forget his name. Or kung malaki yung tiyan niya, sasabihin ko, ayaw mo mag-diet, basta I'll say all the wrong things at the wrong time. So, buti na yung I'm in the back. Anong bonding moment niyo bilang mag-asawa? Kasi pareho kayong busy. You're a lawyer, you're a professor. We don't get to do the normal things, our schedules. Kahit na hindi masyadong busy, hindi tumutugma. Kung libre ako, hindi siya libre, and vice versa. So, it's Like not so easy. weekends, pagluluto. Yeah, Sabihin weekend, mo, what's your ako- Who favorite cook sa food? inyong dalawa? Si Sir lang o ikaw? Hindi. The first time pinaluto ko siya, nagluto ko ng mechado. Sabi niya, ang sarap ng adobo mo. Parang sabi ko, sa New York yan ha, pinaghirapan ko pa. I went to the Korean restaurant to get the ingredients to cook. Tapos sabi niya, adobo, never again. So, nililigawan pa ako noon ha, can you imagine? Kasi Hindi mo pa. kasi nilagay. Hindi, joke ni Sandy Dasa yun kaya ginulit ko sa'yo. But it was masarap. Yeah, I ate it, right? Kunyari. Akong mostly in charge sa kusina. Pag may oras, parang parang meditation ko yun. Or kunyari, I come back from work na, alam niya na madami kong meeting, yung favorite food ko, nandiyan na. Either nagluto siya or sasabihin niya sa cook, magluto ka. Magpicture ganito. Yung mga anak ko, marunong din magluto dahil sa kanya. Actually, hindi naman kami talaga marunong magluto. Marunong lang kami kumain. Kaya hindi naman maselan, pero alam namin yung gusto namin. Paano kayo natuto magluto? Lahat ng Pilipino na nag-aaral sa abroad, Natututo? matututo dahil mamimiss mo yung kahit na you just miss sinigang na baboy, you miss pakbet, you miss basta yung mga dishes. Tapos doon sa amin, when I was sa Oxford meron pa kaming may cook kami. So pero nung nasa Philadelphia sa Wharton, kami mga estudyante na Pilipino, they would host us and they would cook all of the kare-kare ganyan. But although it was very good, sabi ko hindi pa ito yung niluluto sa bahay, iba yung timpla namin. So I'd come home, magpapaturo ako sa auntie ko. Auntie, you cook, tapos ililista ko kung paano. And so, tinubukan ko, hanggang natuto ako. Pero forced to good ka kasi lalo na almusal, nagmamadali ka, magagawa ka ng sandwich, kailangan mo matuto di ba? Kahit paano. So, minimum sa akin, sabi ko sa yung anak ko, minimum marunong kayo magluto ng almusal. Parang isipin mo, lalabas pa kayo ba sa umaga. So, anyway, so they all cook now. Pwede na mag-survive. Tapos nung nag-aaral sila abroad, kunyari, we'll visit them. Yung apartment, may grocery sa baba. So, ayan, sa umaga, may pushcart sa kami. Lahat kami nag-aaral, tapos magluluto O, yun sila. ang bonding. Yan ng ang pamilya. bonding. I Ng think pamilya. bonding.
Yung ganun, yung basta meron kaming Kami, we gagawin. watch Netflix. Oh, Yan, ayaw ko cooking, CPU, Netflix. Pag nandito kayo sa bahay. Yeah. Sa Like, bahay. especially COVID, di ba? Lahat yata ng Netflix, pinanood na. Itong ano. Katatapos lang namin ng Bagman. Kasi Oh, lagi Ang kami, ganda. lagi, kahit free. So, ako nga po, gusto mo lumabas? Di na. Paano na lang, dito na lang tayo, pagawa na lang tayo ng pagkain dyan, ganyan. Because we're usually, tapos naghahanda, maaga tayo bukas, hindi naman pwedeng Once in a while, may date night kami. Pero wala nang date night, COVID eh. Dali kayo makalabas. Oh, so no? wala nang date night. So, pag- Usually, ganun, meron kami. Nung nasa New York kami, Yeah, Yun, marami. During the normal time, nung wala pang During the COVID. normal. nung nasa New York Oo. kami, talagang ganun. Meron kaming dinner, tapos meron kaming, DDG. meron kami, basta yung halos ating gabi, nanonood kami yung mga lumang sine. So, magdi-dinner muna kami. O, tapos pag-dinner, pupunta sa sinehan. Yun ang mga banding namin. O, tapos yung mga kaibigan namin sa New York, pero sasama, paglulutuan, lahat potluck. Alam mo naman Pilipino pag nasa abroad. Di ba? Potluck lahat. O, di syempre. Pero lagi doon sa bahay niya. Why is it always in your house? Siyempre, free drinks, free everything. Oo nga, bakit? Now that I think about it, we never had a dinner party in other people's houses. Siyempre, naka-budget lang. We were on there, but we were always potluck. Pero yung potluck sa bahay mo dinadala. Mas at home. Ay, nako. When you finally had your kids, your 3 sons, ano ang mga adjustments or nabago sa inyo as parent? Big adjustment. Actually, nalala ko nung buntis ako kay Sandro. Di ba, you told me parang, kasi I was 34 na. I mean, Nakakaawa. matanda na ako sa hirap ng lumakad and all. Sabi niya, just give birth. I'll take care of, ako nang bahala after that. Nakakaawa eh. Walang upo na komportable, hindi makatulog. Basta't walang magawa. Lahat mahirap. Yung mga we gave birth, kalukuhan yun. It's all the girl. Kawawa yung babae. Although we want to be part of it, we cannot. 9 months na, Oo. At ako that pa- age, yung and last- I'm short pa, yung- laki-laki ng tiyan. Yung last talaga napakahirap. Nakikita mo. Basta mahirap para, tapos wala kang magawa para tulungan. Kaya sabi ko, basta pagtsagaan mo na lang ito. After na, wag kayo, ako nang bahala sa mga Kanino, bata. in fairness, nung nanganak ako, kinuha niya yung si Sandro, lahat. Yeah. From changing the diaper to siya. So Ako para natuto. akong prinsesa. Natuto. Ay, salamat. Ang hirap kaya mag-anak. Mas mahirap naman yung iyo eh. Madali-dali yung amin. Tapos even my second son, gano'n. The third. That's why I was saying, I knew it was time for me to marry kasi kung may maternal instinct, yung paternal instinct ko lumalabas na eh. Nakikita ko na yung mga pamangking ko. Nung naglabasan na sina Borgin, sana meron na rin akong sarili ko. Si Borgin pinakamatanda. Tapos si Michael, si Alfonso, yung anak naman ni Irene. Talagang doting uncle ang tawag sa akin. The Saka doting doting uncle. father, yung mapag-change ng diaper, siya. Nagawa niya. Ako- Natutunan niya. Ako, yayari ka dito. Siya, gagawin na talaga. Yung pagkaganon. Oo. Ako, enjoy nga ako eh. Yeah, that's why talaga yung paternal instinct, I could start feeling it. Yung pag nakakita ako ng bata, natuto yun, tontuwa ka kagad. Di ba? Yeah. Lalo na kung pamangkin mo. Parang iyon na rin yun sa amin. Hindi namin nagdi-differentiate masyado eh. Basta magpinsan, di na. Parang pare-parehong anak namin lahat yan. So, Ngayon naman yung mga anak ng mga pamangkin namin, yung mga apo may na. mga apo na. So kami, di ba, parang we look at ourselves, parang lolo at lola, parang ganun palang feeling ng lola, di ba? Yes. They come here, tapos you Yes. play with them, tapos Yes. balik sa mga magulang. Sabi Sarap ko ng nga sa feeling. mother ko nga. Sabi niya, padala mo yung mga bata rito. Meron na, sabi, hindi ka ba naguguluhan? Sa dami mong Tapos apo. kasi 8 silang lalaki. 3 ang anak ni Amy lalaki. 2 anak ni Irene lalaki. 3 anak ko lalaki lahat. Ay, yeah. Meron si Amy na babae pero nakunan. Yun lang ang dapat maging girl namin. Pero sabi ko mabuti na rin, siguro kawawa rin magiging kaisa-isang babae kasi walang makakalapit na date. Wala pwedeng manligaw. No, yung clearing committee masyadong malaki at saka masyadong mabagsik. But that's why pag nandyan yung mga isipin mo when they were about 14, 15 hanggang sa anak ko.
puro lalaki. Pag dinala mo sa bahay, parang kabayo yan, ang gugulo niyan eh. So sinasabi ko sa mother ko, di ka ba naguguluhan? Sabi niya, hindi, yan ang advantage ng lola. Why, ma'am? Sabi niya, kasi pagpagod na ako, pauwiin ko na sa inyo. Tapos lahat ng bawal, binibigay niya. Alam mo naman yung mga MLDFIC yun eh. So, lahat ng candy, lahat ng kahit na anong hingiin nila, binibigay. Sabi namin, mami naman, pagka umuwi yung mga bata, kailangan namin turuan ulit ng mga rules. Kasi nakalimutan You break the dahil rules. because she's spoiled. Hindi ba trabaho ng... Spoiler siya eh. Trabaho ng grandparent yun. May Yes. spoiler niya yung mga apo. So, kami, may apo na rin kami ngayon. So, nandun- ganun din so kami. we are- Guilty. we are in that position now. Sa 3 anak niyo, wala pang may asawa, di ba? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Never. So, meron Kabahan. Yan. Kabahan sila kay mami. kawawa naman si Sandro. Daming checklist. Di ba? Kaya hanggang ngayon, di namin alam yung mga anak namin kung may girlfriend o hindi sinasabi sa amin. Tinatago sa inyo tuloy. Where are you going with friends? Just friends. Tapos maririnig mo na lang, di ba? Ayaw kami i-friend sa Facebook. Actually, nagpakilala na siya. No, girlfriend niya, Recently, mga girlfriend niya. girlfriend niya. So, kinaibigan ko kaagad, di ba? Para malaman ko lang ang sikreto niya. Sabi niya, Mom, kunyari, birthday niya, tinext ko, happy birthday. Mom, why did you text her? Siyempre, pa-points, di ba? Di, kabang ka, anak. Then, mabait naman yung mga... I think we okay trust naman our children to, matino naman sila eh. Hindi naman kami makikialam sa ano nila. Hindi, matino naman sila na level-headed. Siyempre, Di ba sinasabi mo, pag awayin mo yung girlfriend, talagang mas just do the opposite, di ba? Okay na rin. basta sinasabi ko, okay, magmadali. Yung unang naming usapan, pareho ng usapan namin ng father ko, huwag ka mag-asawa hanggang magtapos ka. Pero lahat na sila tapos, di ba? Oo. So, sinabi, yun din ang sabi ko, i-promise nyo lang sa akin. Huwag kayo mag-asawa hanggang magtapos kayo. Mag-girlfriend ko, wala akong pakialam. Basta huwag kayo mag-asawa hanggang magtapos kayo. And tapos na silang lahat. Nagtatrabaho na silang lahat. Walang interesado pang mag-asawa. Pero I'm sure we'll cry like anything if they get married. Oh my God. I don't. You, because you're the mom. Yeah. Me, I'll be, it's, Kasi It's nag-aral still sila a abroad, happy di ba? day. Pagbalik dito. After a year, sabi ni Bong, alam mo mga lalaki kayo, of course, we want you to be here, pero siguro dapat, you live on your own, so you know, di ba? Hindi spoiled, hindi ganyan. So, ngayon, they live on their own. Siyempre, namimiss namin. Pero free food dito pa rin, di ba? Pag okay lang. okay lang So yan. when are you together as a family? Sundays, normally Sundays, we have Sunday. lunch with my family here. Then dinner, merienda with his family. That's With right. my Here mom. also. Tapos The mga- mom comes, all the kids. Kung sinong basta kung sa whoever's Mm-mm. around na pwede pumunta, yan magluluto na naman ako. Yeah, magluluto na naman. Kayo That's- pala yung cook. Every Sa Sunday, family. purong luto ng mga bata. Siyempre, isa pa, bonding namin na pamilya. Because we have to make a special effort. Kasi kung hindi namin gawin, hindi kami magkikita. Lalo na when we were in Ilocos, talagang wala kaming nakikita ng mga kaibigan namin. So, sabi ko, there was a point, I was telling Lisa, I'm worried because our children do not know their cousins. Both sides. They're not known by their cousins and they do not know. They know who they are, pero hindi sila Close. magkaibigan. Oo. Mm-mm. So sabi ko, we have to always find a way na magkita sila so that at least they... And it seems to have worked. They're quite close. Kasi 9 years din kami sa Ilocos. Yung magpipinsan, malalapit sila, barkada sila. Attorney, maiba lang ako. Nagtuturo kayo pala. Di ba? And this is St. Louis University in Baguio. Nag-aaral ka kasi sa St. Louis. That's why you went back. Yeah. And we have a place in Baguio, so I go there every Actually, nagtuturo na ako 25 years na yata. Oh, yes. When did you start teaching in North? Nagsimula yan kasi nung governor si Bong, Yes. North, sabi niya sa akin, parang 9 years yata kami dito sa Ilocos. Sabi ko, anong gagawin ko dito, di ba? Sanay naman ako magtrabaho. Kasi sabi niya, di ba you wanted to fix the energy, the windmills? Yeah. Parang, you can't do that in one term, di ba? So, Yes. 3 terms, inisip ko, 9 years yan. Anong gagawin ko?
At the time, ang daming nagprepresenta to put up a law firm. Sabi ko, parang wrong number yata yan. Kasi at the end, papapirma mo lang yung kontrata ng gobyerno, di ba? So sabi ko, ang gagawin ko, turo na lang. And you know, that was one of the best decisions in my life. Kasi I taught first year, the same class until they take the bar. Wow. So 4 years yan, then they take the bar. So after 5 years, they know you, you know them, hasang-asa mo na yung utak nila, and vice versa, di ba? So that for me, so 9 years. After that, tuloy-tuloy, I taught in PLM, FEU, what else did I You do? taught to FEU. Yeah. Northwestern. Northwestern, 9 years, Northwestern sa PLM, Lawag. SLU, then MMSU in Now, then the last one the was last one was MMSU. Mariano Marcos State in Ilocos. Wow. Kaya lang COVID, hindi ko kaya magturo. Yung Yung face to online, face, yung online. hindi ko oo, kaya. diba? Pero, Dapat nakikita mo di pero ba? tinutulungan mo yung mga prelo mo, yung mga magpa-bar. Kasi, when you teach them 4 years, syempre magbabar sila. So, isipin mo sa Ilocos, they can't afford naman to go to Manila, di ba? So, you help with the hotel, the ganyan. Never ko makakalimutan yung first bar. Yung after 4 years, so I'm from Ateneo, so sabi ko, tulungan mo naman yung estudyante ko. So, syempre, nasa hotel sila, ganyan. Sabi ko, okay ba yung nyo, yung first exam? 4 weeks yan eh. Tapos nakita ko sumukha nila, parang hindi. Sabi ko, bakit? So, sabi ko, hindi pa niya tinulungan yung mga from Ateneo. Alam mo yung problema nila, wala silang pera pang Xerox. Parang kalo ko, porket may pagkain, may things like that, right? Yeah. You don't really realize it until Until it's there. it's there. Yes. So the next may Xerox machine na sa kwarto. Bilang couple, I'm sure nagkakaroon din kayo ng konting tampuhan or misunderstanding. Did this happen to you? Of course. Of course. Pero ako lagi naman. nagtatampo sa kanya. At siya pala At paano niyo nagsasorry. pinapatch Ako up? yung emotional. Paano niyo po pinapatch up yung tampuhan na yon? Papakain ko na masarap. Ganun lang yung kasimple. So, pag kayo ang may tampo sa kanya, ano ginagawa niyo? Ako. Bugbog sarado ko pag may tampo sa akin. Me, kasi I just say it, then tapos na. Tama. Yan sinasabi. Is she the naging type? No, she No says way. it once. That's why you gotta listen. Kasi minsan lang yan. Sasabihin niya, tapos na. Tapos na. Tapos na. Hindi kami katulad yung mga couples na daming drama sa buhay. Yes, Kasi yes. nga, New York kami nag-start. Meron diba? yes. meron din tayo mga magandang drama, pero Pero hindi. hindi yung parang sa Hindi the buzzworthy. Pero yun nga, how do you settle it? I mean, means the tampuhan happens in the house. It just goes away. It doesn't last very long. Because it's- Something, small things, it's never really something major. So, Or kunyari, we're disagreeing on something that, the other ganon. thing that fixes it immediately is work. Yeah. Pag may dumating na kailangan gawin, paano to? Wala, nakalimutan naman na kagad. Pag may trabaho, pag may issue or something, may problema, paano ngayon na gagawin natin? Pagka nag-usap na kami ng seryoso, wala na. Tapos, siyempre, maliit na eh. Napunta yung concentration mo dun sa malaki mong problema. Si Bong, pag nagsulat yan, iiyak ka. Talagang, yung mga birthday card niya sa akin, He got it from his Valentine. dad. I've been married him 30 years. Again, yung card lang maiiyak ka. Nakakainis. Inis-inis lang ako. Oo. Doon pa lang nanghihina ka na kaagad. Bolero. Yung Oo. parang, how do you say Merry Christmas Yes. 30 ways in a different way na iiyak ka? Ako, hindi ko yan Wow. kaya. Ako, Merry Christmas, darling. If I enter politics, what can I do that my father didn't do yet? Hindi ko siya malalampasan. I cannot see kung paano ko siya lalampasan. How will I do better than him? And nakikita ko ang hirap ng buhay ng presidente. Yung nakikita ko yung father ko. Siyempre lahat ng problema ng buong Pilipinas nasa isip niya, nasa balikat niya, dala niya. So if you're going to take it seriously and be a good president, talagang ang bigat talaga ng ang bigat ng trabaho. Tapos, it's a thankless job pa. Kahit anong gawin mo, tama, na maganda, syempre, may kaaway ka dyan eh. So, do you need that? You don't need that in your life. Tapos, nakikita ko yung mga professional na simple lang ang buhay. There you go, may hanap buhay.
they make their living. They walang gulo, walang security problem, walang gustong pumatay sa kanila. Hindi ka natatakot kikidnapin yung anak mo. Sabi ko mas maganda yata yung buhay na yun kaysa yung nadaanan ko. So, sabi ko as much as possible, ayoko magpolitika. Pero it comes a time na kailangan ka eh. Kung father ko that was running for vice governor ng Ilocos Norte, sabi niya, you're the only one who can do it. At this short notice na ganun. Ikaw lang ang pwedeng may panalo. Kaya ako hindi nagtapos sa Wharton eh. Dahil nanalo na akong vice governor, kailangan ko na umuwi. Di ba, Wharton, business school yan. Yes. Kasi yun ang talagang gusto kong puntahan. Pero wala. Na-derail. That's the perfect word. Na-derail ang plano Because of ko. politics. Ganyan ang buhay. You never know where you're going to end up. But, that was what happened to me. So, do I have any regrets? In the end, no. Because when I needed to be in politics for survival in post-86, 91, that was for the survival of the family, to help the family survive. I knew what I was doing. Alam ko na kung paano gawin. I knew how to run for congressman. I knew how to be a congressman. I knew how to be a vice governor. I knew how to be a governor. Pero now, I think it's his choice na. Like sometimes I tell him, honey, let's go back na lang to New York. Ang gulo-gulo ng Pilipinas, yung nangyayari. Sinasabi niya parati sa akin, alam mo, kawawa yung tao. Tignan mo. Minsan sasabi niya, if my dad were alive today, right, iiyak yan sa nangyayari. Parang, ano nangyari sa Pilipino, di ba? Parang, babo na natin, yung mga pinag-away. So, I think now, right? Hindi mo na, because people have come to depend on you. But again, you're needed, you feel you're needed, because if I see things I see things that are happening around the country, and mukhang walang nag-aayos, so kailangan nating ayusin. That's why I'm still here. Kundi, di ang ginawa yan. Sabi niya yung ginawa ng buhay namin. We can just do nothing. Minsan nga, sarap to umalis, di ba? Hindi ba ito? Biyahe na lang dito. Bakasyon. Pwede naman yun eh. Pero, first, totally, hindi, sinasabi natin yun, pero hindi tayo happy ginagawa yun. We would be so bored. We would be so bored. I mean, it's nice to find a lot of things to do. It's nice to take a trip, but you cannot do it for a whole year. Or you cannot do it for 6 months. I'll never forget him to tell me, if my dad were alive today, he'll cry. Diba? He'll feel, my father, I found out, every day, may diary yan magsusulat yan every day in his own handwriting. Since From 1969 until 1987. So, nung bumalik kami, di ba, other side na nga kami, may nagsabi sa akin, patigin na nga, wow, talagang, abogado yun how lawyers love to read. Unbelievable. Talagang yung country, yung everything, yung infrastructure, talagang inano niya, yung pinag-isipan. Kayo naman, Ma'am Lisa, was there any regret marrying a politician? Apart from the part that I'm a private person, no. Of course, with Bong, no regrets at all. No regrets at all. At all, no. I do it again Magulo lang 100 talaga. times. It's really magulo. It's just the politics I feel na bad magulo. sometimes. Ang gulo. Kasi magulo yung buhay. Magulo na rin yung buhay niya. Yung mga anak ko. But, that's the price of politics. Ganun talaga eh. Was there a time that you wanted to stop politics No. and be a private person? I couldn't see how. Dahil ang daming nangyayari. Siyempre, involved ang mga Marcos. Hindi mo pwedeng basta't bibitawan. Iniwanan ko na yung mother ko, iniwanan ko yung mga kapatid ko, iniwanan ko yung mga pamangkin ko na kahit pa paano they're still having to put up with all of kinds of other things. Now, it's much less now. It's much less now than maybe post-86, 90s. If there had been a chance na kahit maliit na siguro, I would have taken it. Because I didn't want to be in politics. I didn't want to be in politics when I was younger. Ayaw ko talaga. If I was younger and then there was an opportunity that everybody's okay, everybody's safe, then maybe. But I can't see that happening. Kasi, politics doesn't work that way. Is there an advantage or disadvantages
Being an Araneta, being a Marcos? I mean, I'm lucky. I'm lucky I married Bong. No, but there's stuff in politics that you don't like at all. Politics, yeah, no. No. Like, Yeah. but you know, in fairness naman to Bong, naintindihan niya ako. Like, kunyari yung mga rally-rally. Sabi niya sa akin, parang, oh, I know what you're gonna say. I know what you're gonna say. No, like, sinasabi niya sa akin, you don't have to go. Right? Parang only Ganun siya one person will go. understanding. So, nga, kwento ko na. So, one day, Kasi, inuunahan mo, ikwento mo kasi. So when he was running for senator, kasi 95, so never ako pumupunta, pero parang nahiya naman ako kasi taga Iloilo ako, di ba? So sabi ko sa dad ko, Dad, go naman for Bong. Siyempre, willing naman yung dad ko. So, nasa entablado kami. Bago City sila eh. And we were in Bago City. So, may entablado, ganyan. So, sabi ng dad ko, nung una, tapos ako yung next, sabi ng dad ko, I grew up in that school, in Ilonggo, no? And then, that hospital, dyan ako. So, syempre, yung crowd, palakpak. Yes. Eh kami, galing na kaming Manila, we didn't visit kami, pero we didn't, so, Grow up there. So, you Yes. don't really, so I had to memorize 5 lines. Maayo ng katanan, sa inyo katanan. You don't speak the language anymore. Just a little, right? So, I went to the entablado. Nung nakita ko yung, first of all, nasa papel, lumipad yung papel. Tapos, nakita ko yung mga lights. Nagganon ako. Talagang, it's The different. mental block ka? Mental block ako. Oo. Then, I said, hi, please vote my husband. Then I sat down and I held his hand, right? Damig ng Ang lamig daw ng kamay ko. Sabi niya, it's okay, honey. You don't have to come anymore. That was the beginning and end of my political career. So, Hindi ka pala pwede pang politika, no? No. Sabi ko kasi sa kanya, hawakan mo yung mo. Sabi niya, na-memorize ko na. Hawakan mo yung speech mo. Na-memorize ko na. Sabi ko, alam ko na-memorize mo na. Pero, pag nandyan, hawak mo, kahit na, the fact na alam mong nandyan, hindi mo talaga makakalimutan. Hindi mo titignan. Hindi mo natitignan yan. Pero parang, ang tawag dito, security blanket lang. Lumipad. Natarantak. Even the lights, yung ganyan. Kasi, di ba, I mean, you appearing court. Wala naman lights, camera. Exactly. Tapos natawa pa yung mga tao. Walang palakpak. Sabi ko, oh my God, nakakaya. So, nakakatuwa pala yun. Never again. You know my mother kung bakit sa kanta? Dahil bago silang pangasawa ng father ko, ganyan din. Di siyempre, Imelda, do you want to hear from Imelda? Nanginginig sa takot. Because nobody, public speaking is not a natural thing to do. There's no evolutionary reason for public speaking. So it's a learned skill. Siyempre, hindi pa sanay. Di nanginginig siya. Di sabi ng father ko, magaling ka kumanta ka na. Kaya dahil sa'yo, naging signature niya. Buti lang wala akong boses. The same thing. Sana kumanta ka na lang. Basta, no voice. Gayahin mo si mami ko. Ako, I always say, I'm the luckiest person I know. And a large part of that is because pinanganak ako Marcos. The disadvantages is that, my father had political opposition. They also become your opposition. Kahit hindi ka kilala, kahit naman ang pinag-uusapan nila, yung ayaw nila nung panahon ng father ko, hindi naman yung mga ginawa ko eh. So, pero built-in yun. But at the same time, the other side of it is ang dami mo nang kakampi. Ang dami mong kaibigan, ang daming tumutulong, ang daming nagmamahal sa'yo. Much, much, much more than na kumakalaban sa'yo. Tapos, siyempre, parang minana mo yung machinery, yung political na, yung mga kaalyado ng parents mo. Yung goodwill ng pamilya mo, ng tatay mo. Oo, yung goodwill. Tama, exactly, the goodwill. Of course, not 100%, but marami dyan talagang alam mo, hindi namin makalimutan yung father mo, namin yan, etc. So, tutulong sa'yo. That's a big, big advantage. I don't know of anybody else who has that same advantage as I do. That's why I remember a story when my mother was in Congress.
the first, when she first ran sa second district ng Ilocos, after the first week, second week, pinuntahan ko siya. Sabi ko, kumusta? How's Congress? Sabi niya, anak, lahat ng pag nag-roll call, kilala ko lahat ng pangalan. Pagtingin ko, hindi na yung kaibigan ko, yung anak na, at saka yung apo. But it's still the same name. Sabi niya, that's why she would be in Congress holding court. Alam mo, madaming kwento yan. Yes, Yung father mami mo, mo eh. kung paano kami nagkakilala niyan. Yes. Ay, naku, si ganyan-ganyan. Tapos yung uncle mo, at saka yung grandfather niya, naku, nakikita ko sila sa house eh. Talaga, meron siyang audience lagi dahil marami siyang kwento tungkol nga sa mga ninuno ng mga nakaupong congressman. And that's what I mean, is that naging generational yung alliance. Kailangan magkaroon tayo ng part 2. Ang dami ko pang gustong itanong sa inyo, pero this time, hihingin ko muna, how would you describe each other? Ikaw muna, My Ma'am Lisa. Ladies first. Is the most thoughtful, mabait, sincere person I know. And like I said kanina, hindi ko maintindihan. For someone so intelligent, napakabait. Super, talaga. So, swerte. Swerte ako, yung anak ko. Don't make your head big. Kayo naman po. Madali lang. Wonder Woman. May superpowers itong asawa ko. She's, basta nagbitaw na yung salita, talagang yun ang gagawin. At saka kung minsan hindi ko naintindihan kung paano yung nagagawa yung mga nagagawa niya. She's a miracle worker in many, many ways. Both in the professional side and in the family side. Yung mga anak namin, Mom, how can we do this? CID. Consider it done. Tapos na yan. Tapos na yan. The next time you hear about it, it's done. CID. CID, boys. Don't worry. Kaya na, Wonder Like, Woman. you know when we travel, Our kunyari, Wonder Woman. yung overweight, di ba? Kasi natin ayaw ko magbayad ng overweight. Galit sa We overweight. will cut this. Honey, umalis ka muna ako makipaglaban. Hindi, meron siyang ganon. Hiyak-hiyak. Sabi, paalisin ako. Hindi, usually, basta kung meron kaming gustong yung upgrade sa o whatever. Basta meron siyang hihingi ticket sa show na wala na, gano'n. Makikipagdebate. Gagawa ng paraan. Gagawa ng diskarte. Pagagalitan niya, lalandian niya. Lahat. Tapos after a while, sasabihin, umalis ka muna. Sabi, bakit naman? Mapapahiya ka lang sa yung gagawin ko. Mahihiya ka lang sa akin. Kaya umalis ka But I get my way. But she gets it. It gets done. Well, my favorite, we were in New York. May dumating kaming bisita from Manila. Gustong manood ng Miss Saigon. So, sabi niya, sige, hanap kami ticket. So, tawag kami. Walang ticket. Walang Sold out. talaga. Sabi niya, hindi na bale, basta punta tayo. So, punta kami sa theater. I remember that. Nakikipagdebate siya. Yun na naman. Pinagalitan. No, they gave 2 tickets. May I think, reservation pero kami dyan. Pinagpipilit Kahit niya. wala. Ewan ko sa kanya. Pinagpipilit niya na meron. Tapos mamaya, come on, we came all the way from the Philippines. Yung una galit. Yung pangalawa, yung sige na, nagmamakaawa na. Yun know, yun, tapos nilalandian na niya. Sabi ko lahat na gano'n. Sabi ko, tapos at that point, after a while, sabi niya, sige, umalis ka muna. Dalawa kami, yung kaibigan namin, ako, pinaalis na niya. Sabi niya, you get coffee first. I want to see your manager now. Come back in 20 minutes kung sino-sino mga tinawag. Alam niyo, talagang walang ticket. Alam mo dun sa naglagay sila ng upuan. Oh my God. Sa aisle. That was the height of Sa aisle. Sabi ko, kailangan kong pakasalan nito. Masyadong magaling ito. No, kasi we ordered 3 tickets. Dalawa lang binigay. Tapos binabastos. Di ba yung mga New Yorker, yung mga call your manager now. Libre pa, buti nga. Kung sino pinatawag. Nung pagpasok, sabi niya, it's You see, you okay. married well. Pagpasok ko, naglagay sila ng ganyan. Naglagay silang upuan sa aisle. Hindi nyo kinahihiya? Ha? Hindi nyo kinahihiya? Very proud. I'm so Pinaalis proud ko of na her. Let me thank my personal sponsors. Gandang Ricky Reyes, Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic,
Richie's Kitchen by Richie Ang. Mesa Tomas Morato, Quezon City. Nes Astilla Salon for my hair and makeup. Erase Beauty Care. Chato Sugay Jimenez. Ronald Arnaldo for my clothes. And of course, Crib by Studio Manila. Okay, this time, ang inyong mensahe sa ating mga viewers. Kayo muna, Ma'am Liza. Thank you for having me. My pleasure. It should be me. My We should second, thank you. my second and last na lang. No. Thank you very much. I had a great time. I hope you did too. If my kids are watching, your mom's more famous than you. Yeah, so ako din, ay dadagdag ko lang, thank you for the opportunity to have this nice chat. Kasi usually, seryosong usapan na ano sa atin. Kaya maganda ito na pag-usapan yung mga kalokohan lang natin. And I hope you find some entertainment in our experience. Thank you for today. Thank you. Thank you very much. Ano, yun lang? Yung mensahe nyo? Sige, ulitin ko ulit. Alam niyo mga kaibigan, maraming salamat of course sa Senator Bong. Thank you so much for this opportunity, Ma'am Lisa. I hope this is not the first. Huwag sana kayo madadala sa akin dahil marami pa akong gustong ma-discover sa inyong mag-asawa. Sige ba? And next time, I Next want time, Sandro and the mag-invite kids. Oh, we'll bring the boys. Sandro Oh. na lang. The boys, the Yeah, boys. mas kompleto. Mas ayaw, That's the part ayaw, 2. That's the part ayaw. 2. Mas gwapo si Sandro sa'yo. Dahil magkikwento yun yung ayaw kikwento. With that, mga kaibigan, isa na naman pong napakasaya at interesanting kwentuhan ang inyong natunghayan. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amor. Stay safe, everyone. God bless. Ayos. Yay! Thank you! Thank you! Thank you!